Alauna na nga ng madaling araw, hindi pa rin ako inaantok. Iniisip ko kasi kung sino ba talaga yung kumakatok nung nakaraang madaling araw. Natatakot na akong isipin na baka multo or aswang yon, kaya naman nililibang ko yung sarili ko dito sa paglalaro ng ML. Natalo nga ako, kaya naman naganap ako ng ibang gagawin. Guys, dalawa yung kwarto dito sa apartment. Yung isa, tinutulugan ko, tapos yung isa, ginawa ko siyang tambakan, parang naging bodega na siya ganun. Tapos ang plano ko, itong ginawa kong bodega, gagawin ko na siyang tulugan. Tapos yung isang kwarto naman, gagawin ko siyang parang studio. So, ito yung itsura nung ito yung itsura nung ginawa kong bodega, guys. Ayan. Nandito yung cabinet ko, yung mga wig ng mga cosplay natin. Tapos ayan, yung mga gamit na yan, Tapos nandito rin yung mga sapatos ko. Ito yung itsura niya, guys. Tapos nandito rin yung camera ni Marcel na si Clemar. Nakatayo pa siya, guys. Ayan. Lilinisin ko to at papagandahin ko. Tingnan nyo na lang yung magiging result. Ano, tara? Sinumulan ko na nga ang pagtatanggal ng mga laman ng gamit nitong kwarto. Dapat kasi walang laman to para mas maluwag yung space ng paggagalawan ko. Inabot nga ako ng 15 minutes sa pagtatanggal ng mga gamit dito. Matapos ko matanggal yung mga gamit, sinumulan ko na yung pagtatanggal ng tornilyo nakalagay dito. Tornilyo nga yung nakalagay dito at hindi hook, kaya naman hindi ko maisabit yung kortina na dapat mailalagay ko dito. Guys, natanggal ko na itong dalawang tornilyo na to, tapos ang ipapalit ko eto. Yan, para ma-i-hook natin yung sabitan ng kortina. Matapos ko mailagay yung mga hook, kinuha ko na yung kortina na binili ko. Guys, ito yung binili kong kortina na ilalagay natin dito. Gagamitin na natin siya. Wala nang laban-laban to. Fast forward nga, ito na yung itsura niya matapos kong mailagay. After kong mailagay yung kortina, sinumulan ko na yung pagwawalis dito. Kaya nga na sinabi ko, ginawa ko tong tambakan, kaya naman maalikabok talaga dito. Tapos na nga ako magwalis, kaya naman ang ginawa ko dito, nagmap naman ako para naman matanggal talaga yung mga alikabok na nakakabit. Guys, ito na yung itsura nung kaninang ginawa nating parang bodega na gagawin nating kwarto. Ito na yung itsura niya ngayon. Medyo maayos na siya. Yan guys, wala na siyang laman maliban dito sa cabinet natin at sa mga wig. Ito naman ang itsura guys dito sa sala natin. Tignan nyo. Inilabas ko kasi yung laman ng dalawang kwarto kaya andyan siya ngayon sa sala. Ayan. Tambak siya ngayon dito guys. Aayusin natin siya mamaya. At tara. Kinuha ko na nga yung carpet na nakalagay dun sa kabilang kwarto. Matapos ko mailagay yung carpet, ito namang bed frame yung kinuha ko. Medyo nahirapan nga akong ipasok to, paano ba naman nakaharang tong camera. At dito ko nga lang siya ipinawesto. Inilagay ko na nga rin tong tela na pantakip dito para hindi naman siya kita. Matapos ko mailagay yung tela, pinasok ko na dito yung foam. Naglagay nga din pala ako ng artificial plant dito sa bandang paanan ng kama. Next ko na nga ipinasok tong storage box ko na sobrang bigat. Naisipan ko din palang isapin tong comforter dito sa kama para mas magmukha siyang maganda. Medyo kakulay kasi na tong comforter yung pader ko, pati yung cabinet. Kaya naman magmumukha siyang aesthetic. Kinuha ko na nga rin yung mga damit na pinalaundry ko para tupiin to ng maayos. Nakatupi naman na to kapag kinukuha ko, pero mas tinutupi ko pa to ng ayos. Gusto ko kasi pantay-pantay sila kapag nilalagay ko sa cabinet. Tapos na nga ako magtiklop, kaya naman isa-isa ko na tong pinasok sa damitan ko. Guys, okay na tong isang kwarto, tong tutulugan ko. Ito yung itsura niya ngayon. Di pa siya masyadong maganda kasi hindi pa dumadating yung mga in-order kong pang design dito. Pero mukhang okay naman na siya. Ito siya. Ayun guys, ayun yung itsura niya ngayon. So, doon naman tayo sa kabilang kwarto.